Magandang araw mga mag-aaral ng grade 7. Naririto ako ngayon upang ipaliwanag sa inyo ang ating unang aralin o Module 1, mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bata o matanda ka? Ang sagot ay hindi ka na bata at hindi pa rin matanda dahil ikaw ay isang teenager. Ano nga ba ang isang teenager? Ang teenager ay nagsisimula sa edad 13 hanggang edad 19. At sa panahon na ito, nakakaranas ang isang teenager ng maraming pagbabago. Dahil dito, nakakaramdam kayo ng pagkalito at minsan hindi alam ang gagawin. Kaya mahalagang matutunan natin ang ating Module 1. May tatlong mahalagang layunin ng ating aralin. Una, nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan sa bawat yugto ng buhay upang matamo ang mga kasanayang angkop dito. Mahalagang isagawa ito sa ilalim ng patnubay ng magulang at mga guro. Pangalawa, nagsisilbing pangganyak o motibasyon ng mga ito sa binatilyo o dalagita upang gawin niya ang mga inaasahan sa kanya ng lipunan. Pangatlo, malilinang ang kakayahang iakma ang kanyang sarili sa mga bagong sitwasyon. Kaya't naiiwasan ng stress o nakahihiyang reaksyon dahil makakapaghanda siyang harapin ang mga ito. Sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata, may mga inaasahang kakayahan at kilos na dapat malinaw o matutunan ayon kay Habig Hurst. Una, pagtatamo ng isang bago at ganap na pakikipag-ugnayan sa kasing edad, more mature relation. Bilang teenager, mas nagiging malalim ang kanyang pagtingin sa pakikipag-ugnayan. Naghahanap na siya ng mga taong makakasama niya ng madalas at makakasundo sa maraming bagay at gawain. Ang tawag niya rito ay mga kaibigan. Sila ay ang mga taong tumutulong sa kanya upang matanggap at mapabilang siya sa isang pangkat na labas sa kanyang pamilya. Ngunit mahalagang maunawaan niya na may tungkulin siya sa paghubog ng isang maayos at ganap na pakikipag-ugnayan. Makakatulong sa iyo ang mga sumusunod na hakbang. Una, alamin mo kung ano ang iyong nais. Pangalawa, ipakita ang tunay na ikaw. Ikatlo, panatilihing bukas ang komunikasyon. Ikaapat, tanggapin ang kapwa at ang kanyang tunay na pagkatao. Ikalima, panatilihin ang tiwala sa isa't isa. Ika-6, maglaro at maglibang. Ika-7, mahalin mo ang iyong sarili. Ang ikalawang inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata ay ang pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki. Ang mga nagdadalaga o nagbibinata ay bumubuo ng kanyang sariling kahulugan ng pagiging lalaki o babae. Batay sa nakadismang kultura, ang lalaki ay malakas, matapang, at ang babae naman ay mahina at palaasa. Ngunit hindi nararapat lagyan ng hangganan ang kakayahan ng bawat isa, batay lamang sa kanyang katangiang biolohikal. Sa tulong at paggabay ng mga nakakatanda, kailangang mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na hubugin ang kanilang papel sa lipunan bilang lalaki at babae. Halimbawa, sa panahon ngayon, hindi lamang lalaki ang inaasahang maghanap buhay, kundi pati ang babae, at ganoon din sa mga gawaing bahay. Ang ikatlong inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay ang pagtamo at pagtanggap ng napanagutang asal sa pakikipagkapwa, desiring and achieving socially responsible behavior. Mula sa tahanan, lumalawak ang iyong mundong ginagalawan. Ang pagiging mapanagutan sa pakikipagkapwa ay lagpas na sa simpleng paggalang sa kapwa. Ito'y pag-unawa at pagbibigay halaga sa katotohanang hindi nabubuhay ang tao para lang sa kanilang sarili. Kailangan natin ang ibang tao upang tunay na makita ang ganda at halaga ng buhay. Para sa isang teenager, mahalaga ito upang tunay na makilala ang kanyang pagkatao, upang matukoy kung saan siya nagabagay sa lipunan
at upang mabuo ang kanilang tiwala na makibahagi sa anumang gawain o trabaho. Ang ika-4 na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata ay ang pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, kinakailangang matutong linangin ang kakayahan sa maingat na pagpapasya. Mahalagang sumangguni o humingi ng payo sa mga nakakatanda o otoridad na higit na may alam sa mabuting pamumuhay tulad ng magulang kapatid sa pasyang gagawin. Ngunit sanayin ng iyong sarili na piliin ang patungo sa kabutihan. Ang ibig sabihin ng kabutihan, ito'y makakabuti sa sarili, sa kapwa, pamayanan at sa bansa. Ang ika-5 inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata ay pagtanggap ng pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, mabilis ang mga pisikal na pagbabago ng katawan. Sa isang teenager, ang pagkakaiba niya sa iba sa bilis ng paglaki ay maaaring maging dahilan ng insekuridad. Maaaring magkaroon ng epekto ang mga pisikal na pagbabago sa katawan, sa emosyon at pakikitungo sa kapwa. Likas at panlahat ng mga ito, kaya di dapat mag-alala ang isang teenager na kagaya mo. Mahalaga na sumangguni sa mga may sapat na gulang o adult, magulang o taong pinagkakatiwalaan. Kailangan ang mga masustansyang pagkain at iwasan natin ang mga junk food sa yugtong ito. Sapat na ehersisyo at malusog na pamumuhay, tulad ng pagtulog sa loob ng 8 oras. Higil muna paggamit ng gadget at pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. At panapanahong pamamahinga o periodic rest. Kailangan din ang paraan ng pagre-relax at malalim na paghinga upang maalis ang mga tensyon sa katawan. Makakatulong din ang mga gawaing gagamit ng galaw ng katawan tulad ng paglilingkod sa pamayanan at mga karanasan sa pagkatuto o hands-on, kagaya ng pagtulong sa pagwawalis sa inyong lugar o pagsabi sa mga sport clinic kapag bakasyon.